is greater and worth more than all burnt offerings and sacrifices. Ang pag-ibig ay mas higit pa sa lahat ng handog na susunugin. Hindi po natin alam at tukoy kung ano ang dahilan at motibasyon ng isang eskriba sa pagtatanong kay Jesus ng ganito. Alin pong utos ang pinakamahalaga? As teachers of the law, the scribes are well-versed in what scriptures teach. The Shema Israel, quoted by Jesus, is the centerpiece of Jewish prayer services. They know it by heart. At malinaw sa sinasabi ng panalangin kung ano ang pinakadakilang utos. Hear, O Israel! Pakinggan mo, Israel! Ang Panginoon na ating Diyos, siya lamang ang Panginoon. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong pag-iisip, at ng buong lakas. Ito po ang pinakapuso at sentrong tuon ng pagpapahayag ng pananampalataya ng mga Hudyo. Kaya alam ito ng eskriba. At ito ang naging tugon ni Jesus sa katanungan ng eskriba bilang pinakamahalaga at pinakadakilang utos. And according to Jesus, ang ikalawang mahalagang utos, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. The scribe who asked Jesus, even you, that this love of God and love of neighbor ay higit na mahalaga kaysa magdala ng lahat ng handog na susunugin at iba pang mga hain. So why would he ask Jesus this question? Was he merely putting Jesus to a test? Sinusubok lang ba niya si Jesus? O nais ba niyang siluin si Jesus? For whatever reason the scribe had, we know as well that this is a question to us. This is a question for us. Ang pagnanais po ng mga eskriba at pariseyo na maging perfect, maging ganap sa ilalim ng kautusan o batas, ang dahilan upang maging mababa ang kanilang pagtingin, ang kanilang pagturing at pagkilala, at yamot sila sa mga makasalanan na itinuturing din nilang mga marurumi. They think that when they participate and observe ritual practices, they will become perfect and holy. They believe that for as long as a person faithfully follows and obeys what the law says, then they will be considered holy. But they lose sight of what scriptures teach, that love is far greater and worth more than all burnt offerings and sacrifices. Sa mga konfrontasyon at argumento ni Jesus sa mga eskriba at pariseyo, lagi niyang binabalik-balikan, lagi niyang sinasabi, I desire mercy, not sacrifice, and the knowledge of God rather than burnt offerings. Habag ang ibig ko, hindi hain. Mercy here refers to and is synonymous with love. God desires love, not sacrifice. Ipinahayag at ipinababatid po ng Diyos na ang pinakamahalaga para sa Kanya ay awa at pag-ibig. Ang nais ng Diyos ay makadaupang palad tayo, na tayo ay lumapit sa Kanya, na tayo ay makinabang sa Kanyang pag-ibig at awa,
na tayo ay makaranas ng kanyang pagpapatawad. In short, God desires that we relate with Him in love, in a life-giving relationship with Him. And without this loving relationship with God, all religious practices, all traditions, all activities in the church that we indulge in, and all that we could do could not help us at all. Ibig sabihin, walang halaga. Sumasamba tayo, nagdarasal tayo, nagnonobena tayo, nag-aayuno tayo, nagsasakripisyo tayo, naglilingkod tayo sa Panginoon. Ngunit parang minsan, kulang at kapos ang ating pag-ibig at pagtitiwala sa Diyos. There are times in our lives when our hearts are stubborn and hard, not truly loving and not fully trusting God, not striving to know God more and more. Paano po ito nakikita sa atin? How does this manifest in our lives? Paanong nakikitang kapos at kulang tayo sa pag-ibig sa Diyos? We do not really love God when we fail to love our fellow men and women, our brothers and sisters. Kung talaga at totoong mahal natin ang Diyos, we will see God's face reflected in the faces of our fellow human beings. For each one of us had been created in the image and likeness of God. Therefore, we have to see one another as the face of God among us. Let us remember Jesus' words in the Gospel of Matthew, chapter 25, verse 40. Whatever you did to one of the least of these, my brothers and sisters, you were doing it to me. Anuman ang gawin ninyo sa mga maliliit nitong aking mga kapatid, lahat iyan ay ginagawa ninyo sa akin. Ito ang mga naririnig natin sa sarili natin. Kapag nagbigay ako, kapag tumulong ako, baka ako naman ang mawalan. Kapag nakisangkot ako sa kanilang kapakanan, malaking bagay ang mawawala sa akin. I might not even have time anymore for my personal concerns and needs and those of my family. Sasabihin pa, kahit hindi naman ako makatulong sa kanilang pangangailangan, alam ko at tiyak ko may mga tao namang tutulong sa kanila. Bakit ako tutulong? Kailangan ko rin naman ng tulong. Mga kapatid, we have heard ourselves say these things to justify our lack of love and concern for the poor and the needy. Sa unang sulat ni Apostol San Juan, Kabanata 3, talata 14, pinaaalalahanan po tayo, anyone who does not love is as good as dead. Ang sabihin nating iniibig ko ang Diyos, ngunit hindi naman natin minamahal ang ating kapwa o nagkukulang tayo ng pagkalinga at malasakit sa kanila. This is baloney. This love of God is empty, walang laman at hungkag. Sabi ni Jesus sa Ebanghelyo ayon kay San Marcos, para tayong mga tao na nagbibigay papuri lamang sa Kanya sa pamamagitan ng ating bibig. Lip service. These people honor me with their lips, but their hearts are far from me. Ngayon, tinuturuan tayo ni Jesus. Iniibig tayo ng Diyos.
Inibig na tayo mula sa simula pa at patuloy tayong iniibig ng Diyos. Ibigin din natin ang Diyos, mahalin din natin ang Diyos. At ang pag-ibig na Kanyang hinihingi sa atin ay ang pag-ibig at malasakit natin sa ating kapwa. Is that difficult? Yes and no. But love is also simple. Love is acknowledgement. Ang makita ang kapwa bilang kapatid. I acknowledge your person. I acknowledge your presence. We do not ignore them. This recognition is already a form of love. We are present to them. And presence, meaning being with them, is already a manifestation of love. Is that difficult? When we honor them by our appreciation and recognition, we also honor God by obeying His new commandment, love one another as I have loved you. Ang nakaalam nito at ang laging nagsusumikap na gawin ito, may sinasabi po si Jesus sa inyo. You are not far from the kingdom of God. Malapit ka nang mapabilang sa mga pinagaharian ng Diyos. Mga kapatid, makinig. Sabi sa Shema, Israel, listen, hear, O Israel. Ganun din ang ating gawin, makinig. Ang pakikinig, ang simula ng pag-ibig. Tuparin ang mga dakila at mahalagang utos ng Diyos. Pag-ibig sa Diyos, nakatiyap ng ating pag-ibig sa kapwa, gaya ng pag-ibig sa sarili. Tulungan nawa tayo ng Diyos. Amen.